This song is one of my favorite songs since I heard this song, no? Tungod kay usa siya mga igsuon nga makapahinuklog, no, sa ato ang mga kinabuhi sa una nga mga panahon. Wala gyoy paglao makigsuunan, walay kalipay ang atong kinabuhi kung wala tay gikuptan makigsuunan nga assurance sa kinabuhi nga dayon. Ora gid na makigsuunan. No, I try to escape, no, kanang being a Christian before, tungod kay kining Christian man daghag pagtulunan. Lisod ba nga ano ang uban nga okay ra man kaayo nga maghimo sila sa tanan nilang gusto, but at the end makigsuunan, though I am still young, no, sa ako ang pangidaron, but akong na-feel makigsuunan ang kinabuhi nga wala gyud kalipay. In my capacity, siguro akong naingon igsuon nga sa ko ang kinabuhi kaniadto akong nakabot, I reach my goal, no, sa ko ang kapasidad pakigsuunan nga nakaingon ko nga siguro ma-happy nako kung akong ma-reach ang akong goal sa akong kinabuhi. Naglaro-laroy ko since 15 years old, nalibot na nako maigsuon ang Pilipinas tungod sa ko ang tumbling ministry, no, because God allow me to have this talent of gymnast or gymnastics. So I was able to tour around the Philippines, no? But still wa gihapon ako nakabuot maigsuunan ang gitawag nga satisfaction sa atong kinabuhi. Angtod giabot ang panahon igsuon nga gibati hinuon ko nga grabe ka empty sa akong kinabuhi. No, grabe gyud. Ug mauna nga kanta makigsunan nakapahinuklog nako nga unsa may makahatag og kalipay sa akong kinabuhi. Mauna ang usa ka word igsuon nga di na ko malimtan nga akong giater sa Ginoo. Lord, bring me where you will be happy and I will be happy. So gidala ko sa Ginoo makigsunan sa Mountain View College nga wala ko'y kwarta ngay pa-enroll, pero na-enroll ko pinaagi sa Ginoo. So mo na ko ang gamay nga background magsuunan. Tungod ana ang awit akong na hibalag igsuon balik ang Ginoo. No? Lisod ay magsuon bisan pag ato atanan pero wa tay Ginoo bitaw, di ta mo ilag Ginoo, pero tigyong paitas kinabuhi, wa tay kalipay gyud. Pero kung naatay Ginoo bisan pag usahay na ikapaitan na ay mga sirkumstansya, pero still makaingon gyud ta nga praise the Lord gihapon tungod kay likod ani atong mga pagsulay makisunan, at the end nagbalik sa Ginoo napatay paglaom sa kinabuhi nga katapusan og langit ng pulay-anan. Amen mga kaigsunan. Thank you. And I hope nga this message magsuon makahatag nato usab og encouragement, loyo igsuon sa tuang nga kinabuhi ning kalibutan na ay mga ups and down, trials, circumstances, and ang pinaka sa likuot pa gyud kanang makatisting ta igsuon nga dili ang uban taw mo persecute nato, pero ang persecute nato kanang tawo nga atong gilantang nga mo imutabang nato, no? So this time makisunan ako ni siyang tituluhan igsuon no turning back, no? This is my sermon this evening. No turning back. Hopefully sa tuwa igsuon nga nadawatan nga kamatuoran, sa tuwa igsuon nga nailhan nga kamatuoran diha sa Biblia, pagtulunan or mahitungod sa Ginoo magigsuonan, hopefully there is no turning back. Sa atong pagpangalagad, akong balikon na ay mga ups and down, but still the Bible or our God is encouraging us to no turning back. Our key text is found in Daniel chapter 3 verse 18. It says, "But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up." Let us pray for a while. Father in heaven, we pause for a moment, dear Lord, to ask our special blessings of understanding, knowledge from above, dear Lord, so that we can comprehend your word, and you empty our hearts and mind, dear Father, so that all of these words will be absorbed and we can apply it, dear Lord, in our daily living as a Christian. Thank you, O God, for granting our prayer. In Christ's name I pray. Amen. Maunig, suon ang gitubag ni Daniel. This is the answer of Daniel sa diha nga gipangutana sila balik sa hari. Gitagaan sila second chance nga akong patunggon ang trumpeta aron inigtayog sa trumpet mangluhod mo og di ta mo patyon. But this time makigsunan sa diha nga mitubag si Daniel maigsuon nga diin sa verse 17 ingon siya nga our God will able to help us, able to save us, but if or if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast
set up. Mauni ang prinsipyo baruganan makaigsunan nila ni Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego nga atong nahibaluan sa Biblia nga mauni ang mga ehemplo makaigsunan sa hilabihan kalig-on nga pagtuo ibisan patuod sila mga batanon. So doon na lang may tulo igsuon ka mga punto nga akong ipahat kanatong tanan ini nga kagabion mga igsunan. No atong makita mga igsunan ang prinsipyo ni ini nga upat ka mga Hudiyo nga batanon diin atong mapanaminan mga igsunan ang ilang konteksto kaniadto bisan tuod lahi sa tong konteksto karon apan ang prinsipyo sa tong pagpangalagad igsuon nindot kaayo nga atong masulob ang ilaha nga prinsipyo mga igsunan. Og din ako nila ngayon mga igsuon ato nga ang una nga prinsipyo igsuon o punto nga ato nga makuha ni ini nga sugilanon. Una, be consistent in truth. Kay usahay sa kalibutan mga igsunan, dili ta makahibalo igsuon mupadayon sa atong nahibaluan nga kamatuoran sa atong kinabuhi. Be consistent. That's why atong makita mga igsunan sa panahon nila ni Shadrach, Meshach, Abednego o ni Daniel, atong makita nga there is a consistency sa ilaha nga kamatuoran. Kay kung niluhod sila ni adto mga igsuon ni atong panahon na dili ito mamahimo igsuon nga mapadayon ang kamatuoran, which is that is the purpose of God nganong giallow sila nga makaptive igsuon didto sa Babylon. So there should be a consistent truth in us. Atong ipakita mga igsunan nga kung unsa ang atong gituhuan, unsa igsuon ang ato nga nakatunan diha igsuon sa kahayag nga gihatag sa Ginoo, atong ipakita igsuon nga kita una igsuon nga nagpadayon ni ini kamatuoran. Atong nga makita igsuon, akong gibutang diri. They can justify themselves because of majority low down their knee. Siguro makaingon ta nga, nisunod na lang gid mi Ginoo tungod kay tanan naman sila Ginoo. Tanan naman sila, so musunod na lang mi Ginoo kay majority wins. Ang trending sa kalibutan mga igsunan nga ato karong literal nga gipuy-an igsuon. Kung unsa ang sikat kaayo sa kalibutan, usahay ginasulod na lang even the Christians. Natay ginatawag igsuon nga ministry sa gitawag ng cross cultural mission. Lain-lain naman tag kultura mga igsunan atong ginarespeto ang kultura, pero akong balik-balikon igsuon nga kung pertining na gani mga igsunan sa prinsipyo sa Ginoo, doktrina sa Ginoo ug iya nga sa tawo igsuon bisan pag unsa nga kultura kinahanglan dili naton mabayulit makisunan ang iya gyud sa Ginoo because that is the truth. When the Bible says no, it is no. So mauni maisunan ng ato makita una sa kalibutan nga kung majority gani ang makita nato nga uso sa kalibutan makisunan kusog kaayo ang mga tao muawat-awat kay uso magyud kaayo. Niining panahon na sa diha nga mingluhod ang mga tao life threatening. Nganuman kung dili ka mubaw isugba man ka dito sa hudno nga kalayo. Pero abi niyang makaigsuunan bisan tuod majority ang miluhod itong panahon na wala gyud mga igsuon mi uban kining upat ka mga batanon. Gani kung atong ipahaom sa itong panahon karon mga bright naman ang mga batanon karong panahon na bitaw ug nagluod-luod atong mga kaubanan niya pwede ra man pud nga magpasumangil na pud siya og kanang duko-duko bitaw magduko-duko lang gud nga daw na igibuhat sa ubos aron lang nga dili pud sila masugbas kalayo pwede ra man to. But the principle makisunan ato nga makita nga diin ang ilang loyalty igsuon ilang gibarugan ang ilang loyalty ngadto sa Ginoo. Because these four young men, they know the doctrine of God. Kahibalo sila unsay pagtulunan sa Ginoo. When God says, ayaw pagsimba og lain nga Dios, ayaw pagyukbo, pagtahod ngadto kanila, do not bow down. Mauni ang ingon sa napulo kasugo magisunan. They know the doctrine of God. That's why nga bisan magpasumangil sila magisunan, murag makonsinsa gyud sila tungod kay nahibalo sila sa kamatuoran, and they are very consistent maigsuon sa ilang kamatuoran, mauna nga wala gyud sila mihimo og lakang maigsuon nga ilang ilad-ilaron ang hari nga muludluhod pud sila bisan wala sila mirespeto sa bulawan. So mauni igsuon ang nakanindot ini nga mga pamatanon tungod kay nahibalo gyud sila kung unsa ang ilang doktrina. That's why in the Seventh-day Adventist doctrine natay Sabbath school lesson. The purpose of Sabbath school lesson mga igsunan atong ginabalik-balik pagtun-an ng atong doktrina tungod kay naapatay naapatay mahibaluan nga mas lalom nga pagsabot igsuon sa atong mga doktrina. No? Like for example the Sabbath. Nahibalo ta unsa kabalaan ang Sabado. But di pa ta kahibalo maigsuon unsa pagyud ang lalom nga pagsabot sa
holy sa Sabat. Basin ato na igsuon na nalimitahan diha gyud sa pag-adto sa simbahan. Nakalimot na pud ta nga pwede ta igsuon makatabang panahon nga moagi ta sa dunay tawo nga tabangonon. Unya, ilabi na especially life threatening. Yes, pwede ta motabang atong dalon sa ospital. Wa man ta kasimba sa simbahan, but still we are praising God. So ingon ana makisunan, these four young people, young men, they know the doctrine of God. Mao na nga wala gid sila igsuon mingluhod or magpaluhod-luhod tungod kay nahibalo sila unsa ang doktrina sa Ginoo nga di gyud moyukbo sa lain nga Dios. Kay ilang gitahod makisunan kadto ra gyung Dios nga ilang nailhan, katong Dios igsuon nga ilahang nahibaluan nga mooy naghimo sa langit ug sa yuta, Dios sa ilang maginikanan. And number 3, they cannot dare to deny their God. Dili sila kaako mga kaigsuunan nga diin ilang isalikway ang ilang Ginoo tungod lang kay nahadlok sila mga kaigsuunan ni anang himo sa tawo nga usa kadako nga sa tuwa. Wa sila igsuon o di sila kaako sa pagbalibad sa pag-deny sa Ginoo mga igsuon, pagsalikway sa Ginoo tungod lang sa mga panghimuon nga mga doktrina sa mga kadagkuan nga naa sa kalibutan. Mauni ang ato nga makita igsuon nga mga prinsipyo, which is they are so consistent in truth. Nga ila yung gipakita magisunan, we are the Jews, we are the people of God. Only for young men makigsuon ang nakabarog ni ini sa panahon nila ni Shadrach, Meshach, Abednego ug ni Daniel. They have the consistent character and principle. Mauni ang atong makita makigsunan nga hilabihan gud nila igsuon ka lig-on nga ilang gipapadayon igsuon wala sa usa ka punto sa ilang kinabuhi nga ilang giputol ang prinsipyo sa pagsunod sa tinuod nga doktrina nga gitudlo nagtuo ko igsuon gikan pa ni sa ilang ginikanan. Kay kinsa may nagtudlo nini mga batan-on? Who taught them? Their parents. Giun sa pagtratar sa Ginoo ang Israelites, giun sa pagluwas sa Ginoo ang Israelites, ilang nahibaluan ang magisunan kay mao na ang gitudlo sa Ginoo in the Old Testament. So the story of the people of God in the Israelites passed through the generation until the generation of Shadrach, Meshach, Abednego, and they know the doctrine, no? They know their God. That's why they are very consistent of their principle. These young poor men, they have the consistent character makigsunan sa gitawag nato nga tinuod nga Christianity. So this is what we need now. Kinahanglan makigsunan, we have this principle of consistency in the gospel or in our doctrine. Point number 2. God make all things work together for good. Mauni ang kasagaran ginato igsoon i-counsel ngadto sa mga kaigsuonan nga usahay di nagid kasabot sa tuang nga kinabuhi. Especially when someone kana bitong maka-experience og hilabihan gud ka painful kaayo nga experience sa kinabuhi. Mauni sa igsoon, God make all things work together for good. Tuguti lang yun, sister. Tuguti lang, brother. Naagi katuyuan ng Ginoo. Yes. And I believe so. Tanawa igsoon, this even a principle. Doon na tayo makuha makigsuunan nga naman kasi sila ni Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, magigsuon, nakaingon mo sila nga even if bisan pa og dili mi luwason sa Ginoo karon, dili gid mi muluhod. Because they are sustained by the hope of deliverance. Kung unsa ang ilang nabatian nga sugilanon makigsuonan gikan pa sa panahon sa mga Israelites pagluwas igsuon gikan sa Ehipto, ila ning nahibaluan. Kung unsa ang gihimo sa Ginoo makigsuonan bisan nagpapadlo ang katawhan sa Ginoo, ila ning nahibaluan makigsuonan. And I believe nga ilang mga parents or ilang mga forefathers mauni ang nag-nurture, nagtudlo sa ilaha nga kining mga pamatan-on nahibalo sila kung giunsa yun sa Ginoo ug unsa gamahanan ng Ginoo nga muhimo sa pagluwas. Naa sila paglao magsunan amidst of these circumstances, not also circumstances but life-threatening mga igsuon nga kining gitawag nato nga trials. Grabe ni. Upon they are sustained by the hope of deliverance. Ingon ang verse 17, ang among Ginoo makahimo sa pagluwas namo. Mauni ang ilang hope makisunan. Our God will able to deliver us. But if bisan pa og dili sila nagatuo makaigsuunan nga ang Ginoo dunay katuyuan sa ilang kinabuhi. Whatever God calls you to do and even suffering
fear not to obey. Mauni ang ilang eksperyensya makisunan. Bisan tuod, naa sila nining kahimtang maigsuon, life-threatening, apan ang ila igsuon gibarugan, nga wa sila kahadlok igsuon, nga matubang, ni ana nga kalayo, because they fear to disobey their God. They are not fair in death. They are not fair mga igsuon kung kinsa pa na nga mga gamahalan nga mga tao. But their fair igsuon mao ang pag-disobey sa ilang Ginoo. Akong balikon mga igsunan. Bisan asa tatawgon sa Ginoo mga igsuon, bisan pa sa tuang mga kagulanan, fear not to obey God. Ato gyud padayunon ang pag-obey sa Ginoo mga igsunan. Mauni ang gusto lang gyud sa Ginoo nga atong buhaton igsuon, because He is preparing eternal life and eternal kingdom sa matag usa kanato. Mauni igsuon ang ilahang nahibaluan. That's why ila kanunay gibarugan igsuon bisan pa diha taliwala sa hudno nga kalayo. And God is with us. He can sustain us. He can deliver us. Mao gid ni ang ila igsuon gyud nga prinsipyo. Makaluwas gyud ang among Ginoo, but there is an even if. Naa gyud na magsunan nga bisan pa karon dili mi maluwas sa Ginoo, bisan pa karon walay panalangin pang-abot nako, dili mi mosimba gihapon sa lain nga Dios. Ang among simbahon kadto ra gyung Ginoo nga among nailahan, nga naghimo sa langit ug yuta, nagluwas sa mga Israelites, mao pod ang mao ang Dios sa among ginikanan, Dios nga among nahibaluan, mao ni ang Dios nga amo ra gyung alagaran. Busa ingon sila, but even if He allows circumstances, we remain loyal to God. Mao ra gid mga igsunan. Actually, pwede ra gid mga igsuon nga muludluhod sila, but ang ilang konsensya mga igsunan, their conscience tell them, where is your loyalty? Kana bang taong balingbing bitaw? Malain bayat ano? Kung ato po nang ibutang mga igsuunan, kung naatas puder sa Ginoo, dunay usa ka tawo igsuon balingbing, mao po na ang bation sa Ginoo, mao na ang Ginoo na ingon siya nga ayaw gyud pagtahod og lain nga Dios, ni pagyukbo ngadto kanila. Kay nganuman ang Dios igsuon abughuan, no? Jealous God. Mao na ang atong loyalty magsunan ato gyud ang taon kung asa mo gyud ang ato nga loyalty. But panahon igsuon sa ato usab nga mga sufferings, panahon sa magulanan, always remember that God make all things work together for good. Kay kinabayang ilang pagka-binihag, ang ilang kanang threaten maigsunan sa kalayo, dili man ni panalangin. Atong makita magsunan nga pagsulay magina sila kinabuhi. But still, God make all things work together for good. Nganuman, mauni ang pamaagi sa Ginoo nga diin kining Babylonia makisunan nga gitawag nila nga impierno sa ilang kinabuhi. Ang Ginoo naglantaw igsuon nga patas tang tanan. Kining mga tawhana gilantaw ninyo nga mga yawanon kes kalibutan, ako gihapon ning katawhan, ako ning binuhat. Busa ipadala nako ang Israel, bahala og madakpan mo tungod kay inyong presensya mamahimo nga panalangin sa mga tao nga matagaan silang kaluwasan. Usahay baya no, dalunta sa kanang mga kantex nga di kita gusto. Mga kantex nga makaingon ta nga mga yawanon man ning pamaagi. But still your presence can be a blessing. Pwede gyud ang makigsunan. Nga himuon nimong barugan makigsunan. We will be consistent sa doctrine ni baluan og atong lantawon igsuon nga maybe na ay something igsuon nga nakita ang Ginoo nga nganong gialaw sa Ginoo niabot ka diha. Even that is not your choices. So, God make all things work together for good. Be a blessing magsuon ngadto sa uban kung asa ka ibutang sa Ginoo. So mauni ang ilang nakita magsunan, even if bisan pa og dili mi luwason karon sa Ginoo, sila nakasabot nga basin dunay plano ang Ginoo sa ilang kinabuhi niadtong lugar og tinuod makisunan ang plano sa Ginoo magsuon nga nahimo nga panalangin ang Israel ngadto sa Babylonia, nga ang Babylonia nga puros nagtuo sa daghan kaayo mga Dios. Niining panahon na si King Nebuchadnezzar iyang nasabtan nga dunay usa ka Dios makigsunan nga naghimo sa langit ug sa yuta, ug siya after 7 years makigsuon nga iyang gi low down ang iyang garbo, nahimo sa igsuon nga nangalagad gyud sa tinuod nga Dios. Point number 3. Stand firm for the truth. Mauni karon igsuon ang usa nga ginatawag sa tuang mga kadagkuan, kinahanglan mo barog ta makigsunan sa tuang nga kamatuoran nga atong gikuptan. Nganuman, there will be a time for persecution. Musugot ang sa dili makisunan, persecution will come. Kay mauni ang gitag-an sa Biblia.
gibutang ng daan sa Ginoo aron ma-aware tang tanan makisunan. That's why stand firm for the truth. Kung dili ta karon mag-practice mga igsuon sa pagstand, sa pagbarog makisunan sa kamatuoran, unsaon ito pagbarog sa unahan? Naay quotation man nagaingon. Correct practice means perfect. So kung unsa ang atong gi-practice maigsuonan karon sa panahon wala pay persecution, maupod ni ang outcome maigsuon maybe sa tuwa nga ugma panahon sa persecution. So kung karon igsuon bahala ginagmay nga pagsulay atong gibarugan maigsuonan ang kamatuoran nga atong nahuptan, able ta igsuon possible makabarog ngadto panahon sa persecution, especially kung tagaan nata sa ulahing ulan which is the Holy Spirit, makabarog ta maigsuonan. But ang problema igsuon kung dili ta mag-practice karon nga wala pay dagko nga persecution, how can we stand maigsuonan? How can we stand? So stand firm. Religion of God or religion of the empire? Mauni ang giilugan maigsuonan. Naguna-una kini mga batan-on nga naghimo man og dako nga reliyon ang usa ka kining imperyo or kining usa ka hari maigsuonan, apan ilang gibarugan mga igsoon, they stand firm for the truth because they know God's religion. Wa sila ming pili maigsuonan ining reliyon nga gitukod sa empire maigsuon kining dako nga satuang nga gitukod sa maong hari, because they know their God, they know their doctrine, they know the true religion of God. Busa kita usab mga igsuonan, ato nga barugan igsuon kung unsa ang gitukod sa Ginoo nga karakteristik sa iya nga iglesia. Dili lang sa ngalan mag-igsunan, kung pangalanay lang igsuon hilabihan kadagang ngalan nga maayo kayo paminawon mag-igsunan. Apan ang atong lantaw igsuon mao ang practice, mao ang karakteristik niini iglesia, which is or asa man niini ang tinuod nga reliyon nga nagsunod sa tinuod nga prinsipyo sa Ginoo or kinibang mga relihiyon nga ginhimo sa kalibutan sa dagko nga mga tao. Number 3, doctrine of God or tradition. Mauni karon maigsuon ang uso kaayo sa kalibutan nga kung kana ganing tradisyon nga kanunay na gina-practice, musulod gani sa simbahan, mura na gipud sa doktrina hangtod nga maanad data. Mapasa ngadto sa tuang mga anak, gikan sa anak ngadto na sab sa ato mga anak, hangtod nga kanang tradisyon maigsunan, it will sounds as doctrine and will be a doctrine of the church. Apan ang Biblia igsuon wala og wala mausab mga igsuonan, bisan usa ka kudlit, usa ka tulpok, walay na usab mga igsuon kay kana panalangin sa Ginoo igsuon nga iyang gidipinsahan hangtod sa tuang nga karon nga panahonan aron kita makabalo sa kamatuoran. The story of these 4 young Hebrews will give us the example of how to say no when we are tempted or threatened in order to make us do what we are aware is wrong. Mauni ang ehemplo mga kaisunan kung unsaon nato pagsulti og no. Daghan klase-klase nga mga tentasyon igsoon sa atong kinabuhi. And this example igsoon kung ato ning lantawon panahon sa temptation, makahinuklod ta mga kaisunan, kini ganing upat ka batan-on kalayo ilang gitubang, pwede na ko makaingon dili gyud ko. They are a good example mga kaisunan. The fire cannot burn out even a single throat in God's word. Wala gid nila igsuon masunog bisan usa na lang gyud kapag tulunan sa Ginoo diha sa Biblia tungod kay ming barog kining upat ka mga batan-on mga kaigsunan. They stand firm for the truth because they are loyal to their God. Before I take my seat, I would like to share this story. This is a true story. In 1904, a Welshman ventured halfway across the world to India and he trekked up the mountains toward a remote village in the east. He was told to go back. The tribe in that village are so famously violent. But the Welshman ignored the warnings because even this savage headhunters should have the opportunity to hear about the mercy of God. One of the Garo tribesmen from the tribe Meghalaya named Nuksing. So mauni ang ngalan sa usa ka tawo nga iyang nahibalag, and his family heard the gospel and received Jesus as their savior. The good news was too good to keep to themselves, and they shared the gospel with others in the tribe. The chief was very angry, and he had the tribesman and his family dragged before the village. Ingon ang maong pangulo nila, "Stop following Jesus." The tribesman replied, "No, I have decided to follow Jesus."
I am not turning back. The chief was furious and killed the tribesman's children. Hilabihan ginasukua. Gipatay niya ang anak sa maong tao. Ingon siya, stop following Jesus. But nireply ang maong tao, ingon siya, do no one go with me, I will still follow. No turning back. So the chief showed no mercy and he killed the tribesman's wife. Gipatay pag niya makaigsuunan nga way ko kaluoy aron lang gyud nga muatras ang pagtuo ni ining usa ka tawo. Ingon siya, now you will stop following Jesus. Ingon ang usa ka chief nila. But the tribesman looked the chief in the eyes and replied, the cross before me, the world behind me. No turning back. Mauni ang tubag makaigsuunan sa usa ka tawo nga nakahibalag sa kamatuoran magsuon kun unsa kanindot ang kamatuoran sa ilang kinabuhi, they stand firm or he stand firm ang igsuon sa iyang nakatunan tungod kay naay paglaom igsuon bisan pa likod sa kamatayon. There is no turning back. The chief could not believe his ears and he killed the tribesman. Namatay gyud makaigsunan ang maong tao. In that day, many of the villagers who witnessed the persecution of that tribesman and his family also decided to follow Jesus. Even the chief himself became a follower of Jesus. Amen? There is no turning back. If we stand firm, if we still loyal mga kaigsunan sa itong Ginoo, kung consistent ta mga kaigsunan sa tuang nga pagtuo, sa tuang nga doktrina, sa tuang pagpangalagad sa Ginoo, maybe our presence will be a blessing to other people, especially pertaining to salvation. There is no turning back mga kaigsunan. We have now this truth, the gospel of salvation. There is no turning back. The tribesman's last word became the song of the village, and today it is sung all around the world. It is entitled, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I hope and pray, my dear brethren, sa ato nga pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, magkinaunsa man ang atong kinabuhi, be consistent igsuon sa ato nga pagtulunan sa atong kinabuhi diya sa Ginoo. Stand firm igsuon sa tuang nga pagpangalagad sa Ginoo, sa atong pagtuo sa Ginoo. There is no turning back. There is no turning back. God bless us all.